Kabayan, 5 new rules for international student 2024 na gusto mag-aral dito sa Canada. Welcome back puli kabayan. This is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, please consider to subscribe naman. Hit mo yung notification bell, okay, hanapin mo yung all, yan kabayan, para laging updated sa ating mga incoming videos na ina-upload. So yun nga po kabayan, pag-usapan natin ang bagong 5 rules para po sa mga international student na gusto mag-aral dito sa Canada. Ang mga rules nito kabayan ay hindi paghihigpit sa inyo. Instead, ang Canada wants you to be a financially well-prepared kabayan para mas lalong smooth ang study experience nyo dito sa Canada kahit mag-isa ka man o kasama ang buong pamilya dito sa Canada. Ayaw din ng Canada kabayan na maging miserable ang buhay mo at ang iyong pamilya or worse, maging homeless ka kasi nga kulang o hindi sapat ang amount of funds sa bulsa mo. Okay? So ano-ano ba talaga kabayan? Itong 5 new rules for international student in Canada 2024. Okay? Ang una po kabayan, increase of proof of funds. Ang cost of living requirements para po sa international student dito po sa Canada kabayan ay tumaas na po ngayong 2024. Ngayon ay nasa 20,635 Canadian dollars na po ang proof of funds kabayan. Take note, hindi pa kasali. Take note, for single student pa lang yung kabayan, hindi pa kasali dito ang family. At bukod pa dyan, yung unang taon mo, yung tuition mo, okay, sa school, yung unang taon, yung unang tuition mo, napakamahal ang tuition kabayan, nag-uumpisa yan sa 13,000, 16,000, depende po yan sa school, depende po yan sa location at sa province. Okay? At nagsimula na po ito kabayan ngayong January, effective na po ito January 2024. Dati kasi kabayan, nasa ano lang yan, yung proof of funds, nasa 10,000 Canadian dollars lang po yung kabayan, yan ang experience for living expenses, no? Pero kabayan, nagtaas na po yan, ngayon tumaas na po yan sa mga ngayong 2024 para po sa international student. At tumaas din kasi kabayan dito sa Canada yung cost of living. So dapat mag-ipon ka talaga kasi lalong-lalo na kasama mo syempre yung buong pamilya mo. Yung proof of funds mo ay tataas pa yan depende sa dami ng inyong mga kasama dito sa Canada. So ayon po kabayan, dito po sa government website ng IRCC, okay? So dito natin makikita kabayan ang listahan ng proof of funds ngayon pong 2024 para po sa mga international student na nag-apply po ngayong taon. Okay? So scroll down lang natin pababa at dito natin makikita kabayan. So ayan assessing available resources. All provinces except Quebec. Okay? Except Quebec po, ayon po dito. For 2024, a single applicant will need to show they have Canadian dollars 20,635 Canadian dollars. Single po yan, for single. In addition pa dyan kabayan to their first year of tuition and travel cost. This change applies to new study permit application received on or after January 1, 2024. This amount will reflect updated cost of living requirements. Going forward, this amount will be adjusted each year as Statistics Canada updated. Okay? So dito kabayan sa baba, dito natin makikita numbers of family, including the study permit applicant. Kung mag-isa ka lang na pumunta dito sa Canada, so yan ang proof of funds na kailangan mo na i-provide. 20,635 Canadian dollars. Hindi pa dyan kasali kabayan yung tuition mo, yung unang taon at saka yung succeeding, of course. At dito naman, kung dalawa kayo, ikaw at yung asawa mo, so yan ang proof of funds na kailangan mo ipakita. 25,690 Canadian dollars. Kung halimbawa naman, tatlo kayo, ikaw, asawa at saka isang anak mo, ang proof of funds na kailangan mo i-provide kabayan na ipakita ay 31,583 Canadian dollars. Kung apat kayo, dalawang anak, 38,000
364. So ayan, so on and so forth, pataas, 6, 5, 7. Depende po yan sa dami ng dadalhin mong kaanak dito sa Canada Kabayan. So ito yung bagong kabayan, ito yung bagong dapat ninyong ipakita na proof of funds para po sa mga international student dito sa Canada. Number 2 kabayan, ay cap on numbers of international student coming here in Canada. Ibig sabihin, malaking babawasan, malaki ang kabawasan kabayan. Ayon kasi sa IRCC Ministry, Mark Miller announced recently a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. Effective last January 22, 2024 kabayan, ay malaki po ang ibabawas para sa international student. Naglatag kasi ng panukala ang IRCC kabayan para sa 2 years cap sa bilang na international student na tatanggapin ng Canada ngayong pong taon. Okay? This year po, nasa 364,000 lamang ng student permit ang aaprubahan ng Government of Canada. O di ba? Ang laki ng bawas, 35% kabayan compared po ito last year. Pero meron naman itong exemption, exempted po dyan, hindi kasali dito ang study permit kapag ikaw ay nandito na sa Canada or yung for extension na within Canada. Okay? At hindi rin kasali dito kabayan yung mga primary, secondary, elementary, saka mga high school, hindi kasali dito kabayan. At higit sa lahat, hindi po kasali dito kabayan yung kumukuha ng master program or doctorate or PhD level ay hindi po sila kasali, exempted po sila kabayan, kasali kabayan, exempted po sila sa 2 years cap. Ito yung temporary na cap para po sa international student na tanggapin ng Canada. Ayon kasi sa survey kabayan ng ICEF Monitor or ICEF Monitor, ang nangunguna po sa listahan kabayan ng mga estudyante, naka-breakdown po ito as per province. Nanguna po kabayan ng Ontario. Okay, nandyan po ang Toronto. Isa yan sa pinakamadami estudyante na meron po dito na nasa 526,015 na estudyante. Okay, more than 500,000. Ang dami estudyante dito sa Ontario. Pumapangalaw po ang British Columbia, particular dyan sa Vancouver, nasa 202,565 na estudyante. Pumapangatlo po ang Quebec, nasa 117,925. Nasa pang-apat ang Alberta. So, mas mababa ang bilang sa Alberta kabayan, nasa 63,425. Ang pumapangalima po ang Manitoba, nasa 20,119 na student. At sumunod, Nova Scotia, Saskatchewan, New Brunswick, Newfoundland, Labrador, and Prince Edward Island. Nasa panghuli po, nasa 5,355 na student permit lamang ang na-issue ng Government of Canada sa bawat probinsya. At ang number 3 kabayan ay ito yung New Provincial Attestation Letter Requirements. So ito yung pangatlo sa 5 bagong requirements para po sa international student na gusto mag-aral dito sa Canada. So effective po ito January 22, 2024. Most of the new study permit application kabayan ay kailangan mag-provide ng Provincial Attestation Letter from the province or territory kung saan mo or nais mo mag-aral ng study dito po sa Canada. So, isa yan sa mga requirements kayo ng gobyerno kabayan. So, ang process nito, ang process ng issuance ng Provincial Attestation Letter ng province o territory ay still under process para kabayan o itong under development. Inaayos pa nila ito. So, ang federal government ng Canada ay expecting
the government attestation letter ay maproseso ito by March 31, 2024. Pero kabayan, meron din itong exemption, no? Kagaya na nabanggit ko kanina doon po sa, para po doon sa number 2, okay? So, exempted po dito kabayan, yung mga nag-apply o gusto mag-study para po sa mga preschool, mga primary or secondary, mga high school, at saka exempted din kabayan para po sa attestation letter, yung mga kumukuha ng masteral degree or mga PhD degree program. At study permit, yung mga gustong mag-extend na nandito na sa Canada ay hindi na rin kailangan kumuha ng kabayan ng attestation letter. Okay? Kabayan, number 4 po kabayan para po sa bagong rules para po sa international student na gusto mag-aral sa Canada. Ito yung malaking changes, pagbabago ng spousal o common law partner open work permit eligibility. Okay? May yung mga spouses o common law partner ng bagong international student kabayan at other level of study such as yung mga undergraduate, college program will be no more longer be eligible para po sa open work permit ang kanilang mga spouse at common law partner. Okay? Instead, yung open work permits will be offered ka na lang kabayan sa mga spouse o common law partner ng mga international student na gusto mag-pursue in masteral or PhD, doctorate degrees. Okay? So, nasa higher level na lang talaga kabayan, ano? Pero, kung ang spouse o common law partner ng international student ay seeking o humihingi lamang ng extension para sa kanilang mga existing work permit na nandito na sa Canada, ay still eligible pa naman kabayan under sa ganitong programa, ano? So, pero kabayan, kapag ikaw ay new applicant, international student, para po sa post-graduation work permit, ay hindi na po eligible kabayan ang mga spouse o common law partner para po sa open work permit. So, yan ang isang masakit na katotohanan kabayan. Speaking of PGWP, malaking pagbabago din kabayan sa post-graduation permit eligibility. Okay? Kasi kabayan, yung post-graduation work permit ay isa po yung open work permit. Okay? Open work permit na ini-issue, binibigay sa mga international student who have completed an eligible study program dito po sa Canada kabayan. Dati, karamihan sa mga international student na nakakumpleto na ng Canadian study program longer than 8 months ay eligible po sila kabayan para po makakuha sila ng post-graduation work permit. However, kabayan, ito ang masakit. Starting September 1, 2024, according ito ng IRCC, international student who start a study program offered by public, private partnership institution as part of their licensing agreement will be not eligible para po kabayan sa PGWP after ng kailang graduation. So, hindi na eligible kumuha ng post-graduation work permit kapag ikaw ay graduate sa mga public, private, yung mga partnership program kabayan. So, iwasan nyo po ang ganitong mga institution kabayan kasi po malaki po ang problema dyan. Pero magandang balita naman kasi may pagbabago naman po para sa mga masteral. Okay? Makakuha pa rin sila ng PGWP permit lalo na sa mga kumukuha ng masteral o PhD program. Kasi dati 1 year to 2 years lang ang kanilang permit. Pero ngayon, eligible na kabayan para sa 3 years. Diba? Napakaganda. So, ayan yung kabayan, iwasan nyo po ang mag-enroll sa mga PPP. Ano ba itong PPP? Ito yung private-public partnership. Okay? So, yung mga public, ino-offer lang kanilang program sa mga private. Yung mga private naman, ay
ina-attract nila yung mga international student na mag-enroll sa ganitong mga programa, ino-offer nila yung kabayan. Subalit pagdating dito ay malaki po ang naging problema kasi yung ibang nakaranas ng mga international student pagdating dito ay instead of physical yung pag-a-attend ng mga international students sa school, ang nangyari ay naging online na lamang. Di ba? Bakit ka pa pumunta dito sa Canada kung mag-online study lang yung gagawin? Samantalang yung binabayad mo na tuition ay napakalaki. Nasa 13,000 to 16,000. Yan ang binabayad ng mga international student compared sa mga PR or mga citizen na mga estudyante, nasa 4,000 na siguro mahigit yung binabayaran. So napakalaki talaga ng difference, kabayan. Kaya naman, nakitaan ng malaking problema o nasilip ng Government of Canada yung mga tinuturo, yung mga lack of quality na tinuturo under the PP licensing agreement. So iwasan niyo po, kabayan, mas dumiretso na kayo sa mga university, na mga colleges, na mga under mga public, under ng mga government, kasi namomonitor po yan ng gobyerno, kabayan, unless doon sa mga kung saan-saan na lang sumusulpot, na sa mga nagre-rentalan doon sa mall, sa mga private na mga building, ng mga maliliit na mga institutions. Iwasan niyo po yung, kabayan, okay? So hanggang dito na lamang po muna, at kung meron ka pang mga kung gusto mong opinion na gusto mong sabihin, ay comment lang sa ating comment section ng ating video. This is Dads from Dads Info TV. Huwag magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.